Good morning, Royal Class. Yun. What's up, mga Mawinians? This is the princess of the universe, Mawi Sexy. Start recorded. Okay. Gusto ko magbigay ng reaction dito sa pasabog ni Dr. Lorraine Badoy, mga kababayan, na gusto pala ni Marcos Jr. na mautas na si PRRD sa kulungan. So, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba tayo dapat magwala na sa galit nito? Kasi kademonyohan na to at abuso sa power, di ba? Kung ako naman ang tatanungin niyo, mga kababayan, sa tingin ko, ang may kagustuhan nito ay si Satanas. Bakit? Well, nababanggit ko na to sa mga nakaraan kong vlog. And ang sabi nga po, noong panahon na si Tatay Digong ang nakaupo, nakisuyo ang mga to na ma-appoint si Marcos Jr. as DA Secretary Singiwi or Secretary ng Department of Agriculture. Panahon pa lang ni PRRD, nanliligaw na sila at ang kanilang naging tulay noon ay si Senator Bongo. Pero umayaw si PRRD at ano ang sinabi? Ayoko magkaroon ng cabinet member na bangag or adik. Nung 2016 hanggang 2022, natalo nun si Marcos Jr. ni BFF Lenny. And then nagkanda depress si Marcos Jr., natalo rin sa kanyang recount protest, natapos pa rin ni BFF Lenny yung vice presidency, and then nagkaroon pa ng COVID or ng pandemic. So, muntik-muntik ka na raw pong maghiwalay itong mag-asawa. Kwento na rin, I think si Sas yung nagkwento niyan. Parang naghiwalay nga sila. Tapos parang na-depress daw si Ngiwi and tumira si Butod ng halos 1 year sa Thailand. And then yung pinalabas nila na tinamaan lang yan ng sakit na COVID. Kaya naging butot balat, 'di ba? May vlog yan siya na na ang losyang ni Ngiwi. Ang payat, tuyot, tapos puro gray hair na, 'di ba? Pero hindi daw yun dahil sa COVID, kundi dahil nga sa na-depress at wala nang ginawa kundi magpulveron. And then after ng tama ng pulveron, tulog ng matagal. Noon ngang panahon na ng I think papalapit na yung kampanyahan ng 2022, nakita nyo naman sa interview ni Boy Abunda with Lisa Marcos, dumayo si Boy Abunda sa residence nila. I think that's in Forbes Park. No? Hindi bumaba si Ngiwi. Hindi nagbigay pugay or whatever, or 'di ba, inistima ang bisita. Nasa kwarto lang natutulog. So, tamad. Hindi rin naghanap ng trabaho at hindi rin nabigyan ng posisyon sa gobyerno. So, doon nanggagaling yung parang grudge nila kay PRRD. Siguro galit din si Ngiwi, no? May itinanim na galit din, pero ang pinakagalit sa mag-asawang 'yan ay si Butod kay PRRD. And then nung panahon nga ng kampanyahan, sekretong manok si Ngiwi ng mga oligarchs, ng mga dilaw, ng makakaliwa, nagsama-sama silang lahat ng mga anti-Duterte. 'Di ba? Akala natin si BFF Lenny ang manok. May manok nga talaga, pero kumbaga win-win situation eh. Manalo man, alin man ang manalo kina Ngiwi at kay BFF Lenny, hawak na ng mga oligarchs at ng mga kingmakers at ng mga ayaw sa mga Duterte ang gobyerno. Okay, hawak na sa liig ang magiging presidente. So, yan. Tumanggap sila di umano ng napakaraming campaign donations. Galing na rin nga sa bibig ni VP Sara, inulit ko ulit, na sinabi niyang nung panahon ng kampanyahan ayaw maglabas ng pera ng mag-asawa, tanggap lang ng tanggap ng campaign donations. Sabi ni Miss Marlica, nagkakandalag-lag na yung mga bulto-bultong pera sa headquarters, di ba umaawas na, dating lang ng dating, hindi naglalabas yung mag-asawa. Si Tambaloslos di umano ang gumagastos according din kay VP Sara. Sabi nga ni VP Sara, baka naman maubusan ka na niyan. Sabi daw po ni Tambaloslos ay babawiin ko naman yan at mananalo naman kayo. So, sa Kim Ganid at nang makabalik sa power, nagiganti. And doon nga sa mga donors na yon, mapa-oligarchs, mapa-dilawan, may mga negosyong illegal, tumulong sa kanila sa campaign funding
At ang kapalit nun, of course, ay pagbigyan yung kanilang kagustuhang maghiganti. Alam niyo ba, nalaman na namin ni Attorney Nick Nangit nung nasa ano pa, wala pang 1 year si Ngiwi as president, nalaman na agad namin ni Attorney Nick noon nung nasa radyo kami sa DWIZ na maghihiganti ang napakaraming naging mga nasagasaan ni Tatay Digong nung siya ang nakaupo. At hindi nga nagkamali yung nagbigay sa amin ng info, nare-restbakan si Tatay Digong. So hindi pa sapat sa kanila mga kababayan na nakakulong si PRRD at pinarurusahan na hindi pa naman nahahatulan. Mukhang ang gusto nga nilang mangyari ay mautas si Tatay Digong sa loob ng kulungan. Ganun katindi. Ano kaya, mga kababayan, kung wala tayong magagawa, ano naman ang kayang gawin ng mga Duterte? Mabuti nga ngayon si Kong Pulong hindi na nananahimik, di ba? Binabasag na niya yung kanyang katahimikan, nagsasalita na, bumabanat na, nagre-react na. Sa tingin ko mga ate at kuya, kung si VP Sara ay nanapok, di ba, nung sheriff, nung siya ay mayor, si Kong Pulong naman ang headbutt ng kung sino mang bugaw yon na nakunan sa CCTV in Davao. Sa tingin ko magiging maangas din si Kong Pulong, hindi lang si VP Sara at si Basti. Kailangan lang nila mga ate at kuya na everyday magbigay ng, kung hindi man every time, no, at least every day magbigay ng kanilang point of view, ng kanilang reaction sa panggigipit sa kanila at pagwawalang hiya. Ginawa na sa tatay nila yan eh. Matanda na yun. Hindi natin alam kung ilang buwan na lang or ilang linggo na lang ang itatagal ni PRD. We hope na taon pa at sana makalabas na siya kaagad. Pero katulad nung nangyari na parang pinabayaan lang si PRRD na nabarog ang ulo, na ospital nang wala tayong kaalam-alam, di ba? Nagkaroon ng fracture sa ulo. Nakitang nakahandusay sa kanyang selda. Wala. Parang pambababoy ang ginagawang treatment kay PRRD sa loob ng ICC. So shoutout nga pala, ngayong araw ay may prayer rally and may protest po dyan sa harapan mismo ng ICC ang mga kababayan nating mga organic Duterte supporters. Hindi yung mga Team Alpotera. Ay, ano ba yan? Oh. So, basahin ko lang po sa inyo mga kababayan itong post ng Ang Balita ngayon. I think na-capture nila yung sinabi ni Doc Lorraine or maybe nabasa nila yung post and then gumawa sila ng article po. Yan nga po yan. Gusto ni Marcos na mamatay, Marcos Jr., na mamatay si PRRD sa dahig. Yung taong nangako siyang itutuloy niya ang nasimulan. Kaya sinuportahan natin, di ba? Continuity. Nakipag-tandem pa sa kanya ang anak, kay Ngiwi, pero traidor. Sabi nga po, ang pamilya at angkan ng mga yan ay mga walang kwentang tao or angkan. Sino ba nagsabi niyan? Was it Chavit Singson? Oh. Anong klaseng tao yung ganyan mga kababayan? Right? Dead man ako hindi tatanaw ng utang na loob eh. Pero baboy eh. Mga demonyo, di ba? Oh, sa kamatayan, ipinapakita lang kung gaano siya katanga. Sa kamatayan magiging immortal si PRRD, tanga. Hindi lang immortal kundi magiging bayani, 'di ba? Tinawag talaga ni Doc Lorraine na tanga si Marcos Jr. Oh my God, sakit na. Tantinan nyo, ini-ignore si Marcos Jr. sa mga pinupuntahan niya mga summit, na 'di ba, ASEAN Summit noon sa Malaysia, ngayon naman yung APEC Summit sa South Korea. Iniiwasan siya ng mga leaders. Ni ayaw ginagawa nga ng paraan na magpapicture sa kanya eh. Kasi of all those people na nami-meet niya, mga pro-China, kaibigan ng China, ang mga world leaders na yun. Tapos siya anti-China nga pala, may meeting siya with President Xi. Sabi kung gaano kagago yung hayop. Anti-China pero nakikipag-kiskisan ng kanyang siko kay President Xi. Mangungutang yan. Ating, kumusta ang bangko ng China and even Hong Kong, di ba? Ang daing bangko, ang daming financial center sa commercial center, hindi commercial center. Financial center sa, lalo sa Hong Kong, mga ating. Balita ko, di ba, meron silang dinidefrost dyan sa Hong Kong. Nako, good luck sa iyong Ngiwi. Kaibiganin mo nga talaga yan kasi balita ko may magsasampa ng kaso. Na bangko or maybe the government itself sa mga nagbalak na i-defrost or gumamit ng peking document para ma-unfreeze na yung mga kineme. Anyway,
Pero ako mga kababayan, hindi ko gugustuhin na mawala si PRRD para lang sa titulong immortality, hindi. Kumbaga tatatak bilang bayani, 'di ba? Magiging immortal, masusulat sa kasaysayan. Pero dead man na 'yan eh. Hindi na importante 'yan eh. 'Yun bang makauwi man lang si Tatay Digong? Iba po ang kaligayahan. Alam 'yan ng mga ang mga OFWs, right? Lalo kung mahal na mahal yung Pilipinas. Hangga't nasa puso niyo ang Pilipinas, hangga't may mga mahal kayo sa buhay sa Pilipinas na gusto niyong uwian, 'di ba kumbaga nasa abroad lang kayo permanently para maghanap buhay, gusto niyo lang makapag-ipon para makapagpagawa ng magandang bahay, makapagpatapos ng mga anak, apo at pamangkin, okey makabili ng sasakyan, lupa, makapagpuhunan for business, pero after ng inyong pag-stay abroad, although maganda ang sitwasyon niyo abroad, hinahanap niyo pa rin ang Pilipinas. Iba po ang kaligayahan ng nakakauwi ng Pilipinas. Saludo na lang diyan sa mga kababayan nating OFWs na mas ginusto niyo pa ang mag-stay abroad. Ako kasi mga kababayan, hangga't maaari gusto ko sa Pilipinas pa rin. Ayoko sa abroad. Kahit gaano kaganda, okay, ang bansang pinupuntahan ko or tinitigilan ko, mas gugustuhin ko pa rin po na nasa Pilipinas. Ay dahil nga nandun ang mga magulang ko, nandun ang mga kamag-anak ko't kaibigan, 'di ba? Tapos mag-isa lang ako abroad. Ang mga kasalamuha ko lang, mga kababayan natin na gano'n din ang sentimiento, gusto ring umuwi ng Pilipinas after makapag-ipon. So, iba pa rin po na makakauwi si Tatay Digong, mailaan niya yung mga natitirang araw, buwan, taon niya sa Pilipinas, kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay, 'di ba? Kaysa yung mag-isa siya do'n, Diyos ko po, Ginoo ko, hindi ko alam. PRRD, sana pagtibayin ka diyan sa loob, 'di ba? Katulad ng anak mo si Pipi Sara na habang ginigipit lalong bumabagsik, sana gano'n ka rin kahit na mahina ang katawan mo, pero sana yung loob mo, isip mo 'no, lalong tumalas. Pero balita nga natin humihina na ang memorya ni Tatay Digong. So, napaka-unfair, napaka-unjust, napakademonyo ng may gawa nito sa kanya. So, hindi lang tanga 'yan, talagang demonyo 'no. Okey, basahin ko lang ha. Sa gitna ng mga ulat tungkol, yan nga, sa kalusugan at katandaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay 80 anyos na at kasalukuyang nakadetine sa Scheveningen Prison Complex sa The Hague, naglabas ng diretsong pahayag si Dr. Lorraine Badoy, dating NTF-ELCAC spokesperson at undersecretary ng PCOO laban kay Niwi Jr. Sa isang matapang na social media post, tahasang sinabi ni Dr. Lorraine Badoy na gusto ni Marcos na mamatay si PRRD sa The Hague. Gano'n ba sila talaga ka-vengeful, gano'n ba sila ka-mapaghiganti, vindictive, ano ba? Oh, so tanga ka raw Marcos Jr. Uod ka ng tanga, lalong mapapamahal, lalong ipagtatayo ng bantayog si Tatay Digong, 'di ba? One day may mga rebulto yan na malalaki sa Pilipinas, hindi lang sa Davao, even in Manila, or wherever na may nagmamahal sa kanya, may magpapagawa niyan, isusulat yan sa kasaysayan na kung ano yung naging performance ng kanyang pamumuno, pero kapalit nun ay pinakulong pa rin, inaakusahan na mamamatay tao at walang hiyang tao, ay sino ang walang hiyang tao ngayon? Kahit ilagay mo pa ang pangalan mo sa mga Build Better More projects mo, nasaan naman ang paglalagyan ng pangalan mo Marcos Jr.? Unlike PRRD na kahit kung na napakaraming ipinagawa at pinaayos sa Pilipinas, hindi naman nakabalandra ang pangalan. Okay? Mga kababayan, ha, take for instance, yung Boracay Island, luminis na yan, gumanda na ulit, walang lumot. Ngayon puro lumot na naman. Ibig sabihin, ginagawa na naman ng mga negosyante diyan sa Boracay ang kasalahulaan. Kasi ang lumot na yan sa tubig alat, hindi yan dapat nabubuhay. Ibig sabihin, lumot yan na gawa ng dumi ng tao pasintabi sa kumakain. Yun lang yun. Dumi ng tao o nagpapalumot. Ibig sabihin, yung dumi ng tao, diretso sa dagat kung saan naliligo ang mga turista, even yung mga locals. So, balik ulit sa kawalang hiyaan. Okay, ang kung sino-sino dahil na ang leader ay inutil. At kung si Doc Lorraine pa nga ang tatanungin ay tanga. So, bakit gusto nilang mawala si Tatay Digong sa mundong ito? Napagdusahan niya yung hindi lang pinagbigyan ng pwesto. Right? Yun lang naman ang pwedeng kasalanan. Well, after ni Tatay Digong, after ni Ngiwi manalo, tapos pinantay ni Tatay Digong na lumagpas ng 1 taon, di ba? Halos 2 years bago siya nagsalita na meron tayong bangag na presidente.
na ang budget ng 2024, even 2025 is the most corrupt. Kasi 2024, kinraft yung yung batas ngayong taon. Yung batas para sa budget ngayong taon. So 2024, napansin na ni na PRRD na may mga blanco, may mga, di ba? May mga insertions at kung anik-anik pa na pumasa at napirmahan naman ng UA. So sino yung maglalagay ng budget dun sa mga blankong yun na items? At punong-puno ng insertions, yan nga po ang resulta. Yung mga siningit, o di, ghost projects. Kung meron man, marupok, sira-sira kaagad. Konting ulan, durog ng baha, tinalo ng baha, yung para sana sa pagkontra sa baha. Dahil nga si Tatay Digong ay nagsasalita sa mga hakbang mga maisog event, galit na galit yung Liza Marcos na tinawag na bangag. At lalong galit gano'n na nga sinabi, si Tatay Digong yung may sabi na bangag. Si VP Sara nagtatawanan lang kasama si Amy Marcos sa gilid nung hakbang na maisog sa Davao, ay bad shot na kay Liza Marcos. Tumawa lang, hindi naman yung speech ni PRRD ang pinagtawanan. Sila ba ay nasa tamang pag-iisip or mapaghiganti lang or mga paranoid lang? Or maybe takot sila na paglabas ni Tatay Digong or kung sakasakali makalabas si Tatay Digong ay gumanti ang matanda. Ano pa ba ang kayang gawing pagganti ni PRRD ay mahina na ang katawan? Kaya do you agree, mali itong ginagawa nila at kung hahangarin nilang mawala si PRRD, hindi lang po ang pamilyang Duterte ang dapat makiganti. Dapat ang buong Pilipinas hingin ang katarungan at hustisya para kay Tatay Digong. Tama? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag kalilimutang mag-subscribe kay 167 ha sa kanyang backup channel.